nila ay naglalaglaga na. Hindi natin alam kung ito'y totoo nung naglalaglaga na sila. Okay lang. Para may lantad na yung katotohanan. Ang problema ganito, paano kung muro-muro din yan? Kunyari, lumalaban. Ito naman si Rimulya, kunyari, hindi ko papayagan yan. Mag-fraternity brand dyan sa Opsilon, ha? Paano kung niluluto na nila ang kaso? Ipapile nga, kunyari, ipipris ang asset for a while, pero yung sinampang kaso, napakahina. Kaya pagdating sa Sandigan Bayan, nakilalang kilala, alam mo, nalulungkot tayo din sa Sandigan Bayan eh. Yung malalaking kaso na pinapile dito, ng pagnanakaw ng pera ng bayan, na-absuelto. Palagi na-absuelto ang mga nakademanda ron. Tingnan niyo yung record. Palaging absuelto. Yung isa na police case, tingnan niyo yung malalaking tao doon, inabsuelto. Marami ng pagkakataon na inabsuelto. Kaya natatakot tayo. Baka ito na naman ang mangyari dito. AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng ano yan, nagpalit ng direktor. Kasi yung dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payaglaban dito sa mag-asawang BP Sara at Mans Carpio. Pati na kay Presidente Duterte, kay BP Sara, kay Hanelet, kay Kitty Lacha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Yun. Gaya ng ating inilabas na statement kahapon, hindi na ako nagtataka sa naging desisyon ng ICC sapagkat mulat sa poll, talagang ipinilit na nila na may jurisdiction sila kahit nawala. At yan ay paulit-ulit na nating pinaliwanag yan. At hindi naman nila pinapakinggan. Talagang meron na silang agenda kay Presidente Duterte. Yung pong sinasabi nila na di umano, kaya sila may jurisdiction sapagkat daw, number one, nung inimbestigahan daw nila yung crime against humanity laban kay Presidente Duterte, ay miyembro pa si Presidente Duterte. Bago daw ito nag-withdraw ang bansa, inimbestigahan na nila. Teka muna. Unang-una, hindi kayo maaaring mag-imbestiga kahit na miyembro pa hanggat hindi nyo nadidetermina kung meron kayong jurisdiction o wala. Kailangan dumaan muna ang ICC doon sa kalakaran na pag-aaralan nila, meron ba tayong karapatan mag-imbestiga? Sapagkat doon sa Rome Statute na lumikas sa kanilang korte ay sinasabi doon na maaari ka lamang magkaroon ng jurisdiction sa mga miyembrong estado o bansa. Kung itong bansang ito ay walang kakayahang usigin ang mga nagkamit ng krimen, ng crime against humanity. At kung merong mang kakayahan, ayaw nilang usigin ang mga pinaghihinalang lumabag. Marahil dahil sila mismo yung lumalabag at sila may hawak ng pamahalaan, kaya hindi nila usigin. Itong prinsipyo, itong principle of complementarity tinatawag, dapat pinairal nila ay hindi nila pinairal basta pumasok sila without determining whether or not this country, the Philippines, has the capacity to go against perceived offenders of crime against humanity, or if it has no capacity, it refuses to do so. Ay hindi naman ho yan ang kalakaran dito .
paulit-ulit na nga nating sinabi na napakalakas ng sistema legal ng ating bansa. Malusog. At marami na ho tayong inusig, nilitis, at napatunayang walang sala at katunayan. Libo-libo na nga. Libo-libo ang nakakulong. 2 presidente nga ang pinakulong natin, di ba? Isang presidente ang tinapon natin sa ibang bansa. Anong pruweba ang kailangan pa ng ICC para malaman na hindi sila kailangan? Sapagkat yung International Criminal Court ay nilikha lamang para maging huling remedyo pag walang magawa ang mga biktima ng crime against humanity sa gobyerno nila. Ay meron naman ho eh. Ang problema, hindi naman ho sila naghain ng demanda kay Presidente Duterte. Paano uusigin? Sabi ng gobyerno, 3 taon na silang nakaupo. Ba't di nyo inusig? Wala kaming ebidensya. Wala pala kayong ebidensya. Bakit nyo dadalhin sa Hague? Ba't yung arrestin, iditini at itatapon sa Hague? Sa International Criminal Court si Presidente Duterte. Kung wala kayong ebidensya sa Pilipinas, wala rin kayong ebidensya doon. Madalit sabi. Ginawa ng ICC. Bakit nila ginawa? Na pinagpilitan ng jurisdiction. Kasi may problema din sila. Ang ICC kasi ay kini-question ang kanyang existence sapagkat ito ay bias sa mga lahing itim. Yun lang ang kanilang pinoprosecute. Kaya nga yung mga malalaking bansa, hindi nagmembro sa kanila at yung mga iba ay umaaklas na. Katunayan, di ba, ang Amerika na nagbibigay ng ayuda sa kanila ay tinanggal na ang ayuda sa kanila. At pagkatapos, freeze pa yung mga assets ng mga judges nila. Dahil nga sa kalokohan ng ginagawa nila. So talagang pinagpilitan at nakakuha sila ng kaalyado dito naman sa gobyerno ito. Nagipagsabuatan sa kanila. Itong gobyerno naman, dahil yung mga may hawak ng kapangyarihan, meron naman silang agenda. Agenda nila, kailangan ikulong natin yan. Kailangan itong anak na hindi maging presidente ito. Ito ang kalaban natin eh. Yan ang nangyari dyan. Tingnan nyo ha. Yun, yung isang aspect yun. Wala talaga silang jurisdiction. Ayan. Sabi nila, inimbestiga namin nung miyembro pa kayo. Teka muna, kailan kayo nag-imbestiga? Ba't kayo nag-imbestiga? May nagreklamo na ba sa inyo? Wala pang reklamo yung sinasabi yung taon na nag-imbestiga kayo. Wala pang formal na reklamo sa inyo. Tingnan nyo yung record. Nag-imbestiga lang kayo nung panahon na ni Presidente Duterte. Siguro 2 years to his office. Ang sinasabi niyong investigation prior pa dun sa kanyang pag-upo. Paano niyo sasabihin may jurisdiction kayo? And then, isa pa hong dahilan na sinasabi nila. Kasi, di umaklas tayo. Sa ilalim ng Rome Statute, merong 1 taon bago maging epektibo ang withdrawal. At tapos na ho yan, 1 taon na, wala na. Pero meron ding sinasabi sa provision nila na kahit na nag-withdraw ka, meron ka pa rin obligasyon na mag-cooperate sa amin. Kung kami ay nagsimula na ng investigasyon. Yan ang pinagpipilitan nila. Sabi, di ba, akong nagsabi sa inyo na ang ginawa niyo, preliminary examination lang, hindi naman yung preliminary investigation. Kasi nga, yung preliminary examination, tinitingnan niyo pa kung pwede kayong pumasok o hindi. Yung preliminary investigation na tinatawag, yung pagpasok ng prosecutor, pumasok ko after the prescriptive period. Halos 2 taon bago sila pumasok, kaya wala talaga silang jurisdiction. Yan ang katotohanan dyan. Bakit nila tinutuloy? Bakit nila tinanggi? Kasi
may agenda sila. Pag dinismiss ho nila yan, wala na silang lilitisin. Wala na silang dahilan para mabuhay as an ICC. Mawawala na lahat yan. Hindi, syempre, hindi ko sila papayag. Yan naman ang agenda ng ICC. Well, nasabi ko na rin actually mga posisyon ko dyan na talaga nang wala naman silang ebidensya at ginagamit nila ang komite para tulungan ang complainant na prubahan ang kanilang aligasyon o akusasyon laban kay BP Sara. At hindi dapat ginagawa nila yun sapagkat hindi yun ang trabaho ng prosecutor o ng piskal. Ang trabaho, paulit-ulit na nating binanggit sa ating programa, tanggapin mo ang demanda, suriin mo ang mga ebidensya, hindi yung may nakita kang kulang ang ebidensya, susubpina mo para magkaroon ka ng ebidensya. Kaya tama yung pinupunto ni Congressman Garbin ng ako Bicol Party List. Nagdadagdag kayo. Actually, hindi nga nagdadagdag eh. Naglalagay. Kasi wala nga silang ebidensya eh. Dahil kung merong ebidensya, hindi na nila kailangan na magdagdag. Supisyente na nga. Sila na nga nagsabi, supisyente sa forma, sa sustansya. Ngayon, yung sinasabi naman ni Dilima, na wala namang masama sa improvement kasi tayo ang mag-uusig eh. Mali ka. Miss Dilima, your job as a prosecutor is to prosecute on the basis of evidence you receive. You cannot improve on it. Nandiyan na yan eh. Hindi pa pwede kasi ang mangyayari, bias ka, tinutulungan mo yung nagdemanda. Hindi pa pwede yan. Kailangan nga impartial kayo eh. Kayo ang titingin kung pwede itong kasuhan o hindi. Pag nakita nyong wala o kulang ang ebidensya, dismiss dapat. Hindi yung gagawa kayo ng kaparaanan para kumuha kayo ng mga ebidensya para usigin nyo. Yan ho ang mali. Directed. Ganito yun ha. Yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na yan ni Trilling. At ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas niya yan. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman, voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number 1. Number 2, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya na merong pera sa loob ng bangko.
Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng sertifikasyon. Magpadala kayo ng pahayag o sertifikasyon na mula nung binuksan niyang account na yan, eh walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. meron dito 16,000 ang balanse niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya. Ito namang AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng direktor kasi yung dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payag-laban dito sa mag-asawang BP Sara at Mascarpio. Pati na kay Presidente Duterte, kay BP Sara, kay Hanelet, kay Kitty Latcha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng 500,000 o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Bakit kanyo? Ganito, halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, tinime deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Okay? Pag yan, di dumating yung kanyang period para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Di, pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, di maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo, ililipat. Kasi kumita na natapos na papasok mo na naman. Yun i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record na ulit. Madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng AMLAC, naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo tinime deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 taon. Pero hindi ho ibig sabihin na ganyan ang pera mo kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila.
ang pagpresenta nila parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Mm. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita. Ganun. Kaya nga abot talaga sa 10 taon. Aba, yung Billion. 10 milyon mo, sa 10 taon baka umabot na ng bilyon yun. Oh, yan. Ngayon, yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin yan nung pinalitan itong bagong direktor. Pero, dahil bago na, siyempre, nakisama na, o natakot na, ayan, sinisiraan nila ng gusto ngayon. Kaya, pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya kahit na hindi totoo. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya wag ho kayo magpapapaniwala. Basta. Dahil may narinig ako, naniniwala. Grabe pala, ganito. Teka muna, wag ho kayo basta maniniwala. Tandaan nyo ulitin ko, ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pag pasok ulit, deposit na naman. Yung transaction na yun, kinocompute nila. Yung total, lalabas ng bilyon na yung pera mo sa 10 taon. Yun. Unang kabalbalan yung sinasabi, kayong mga mambabatas, huwag nyo na ikalat ang kamangmangan nyo. Hindi nagpunta si Inday Sara simply because hindi kailangan pumunta. Yung tinatawag na due process clause includes, because due process says that you are given the opportunity to defend yourself. Bigyan ka ng pagkakataon ipagtanggol. Pero kung ayaw mo ipagtanggol sa sarili mo, karapatan mo yon. Bakit ayaw mong ipagtanggol? Siguro, gaya ng tingin ng mga abogado ni Inday Sara, wala naman kayong demanda na may batayan. Yung mga aligasyon nyo, sasabihin nyo krimen, wala naman mga elemento ron na krimen nga. So, ba't namin sasagutin? Pa kami pupunta dyan? Hindi kami mga tanong doon sa mga resource person dahil bawal o di useless o bakit pupunta. At si Inday Sara, kung may lakad dyan, may dahilan. Hindi po basta mamamasyal. Hindi naman namamasyal yan. Puro nga trabaho ginagawa niya. Kung pupunta siya sa daig, di siyempre bibisitahin niya yung ama. Kaya kalokohan po yan Lawmakers, please don't spread your ignorance on the law. While it is not a crime to spread your ignorance, nakayayamot, pakinggan, nakakainis. Mag-aral kayo, magkonsulta kayo sa mga abogadong marunong. Pero, iniisip ko, siguro alam din nila yan. Kaya lang dahil nga ang agenda nila siraan itong ali, wala. Boy, syempre hindi natin sasabihin, alam natin, bibilayin na lang natin. Alam nyo, propaganda talaga ang labanan ngayon. Propaganda ng mga kalaban ng Duterte at pagtatanggol naman ng mga Duterte sa kasiraan na itinatapon sa kanila. So, magbibigay sila ng mga payag. Nasa sa inyo, taong bayan, kung maniniwala kayo sa kanilang mga propaganda at sa mga sagot naman at kontra pahayag ng kampo ng mga Duterte. Unang-una, yung sinasabi ninyo kanina na yung Sandigan Bayan will decide whether papayagan siya o hindi magbiyahe at the same time yung i-freeze yung kanyang mga assets. Nasa Sandigan Bayan na ho yan. Kung anong gagawin nila dyan. So hindi na muna tayo magkokomentary dyan. Ang bigyan natin ng pagsusuri.
yung kanyang inilabas na video. Mapapansin po ninyo, sinasabi niya, ba't ako lang? Ba't tina-target niyo ako? Hindi ako magiging scapegoat. Parang akong tapunan niyo ng sisi. Akong ginagawa niyong mastermind. Pero yung proseso ng pag-release ng budget ay tatlo ang kasama dyan, sabi niya. Nandiyan ang executive, nandiyan ang legislature, nandiyan yung DPWH. At sinasabi niya na, paano ako magiging mastermind yan? Ang gumagawa ng budget ay ang Office of the President sa pamamagitan ng BBM. Pag yan trinasmit nila sa Kamara de Representante, hindi lang naman ako, nag-iisa lang ho akong kongresista kahit speaker. Yan o ay dumaraan sa kapulungan ng Kongreso at kanilang sinusuri at inaaprubahan at binabalik kay Presidente. Siya ang pipirma. Pagkatapos, pag napirma na, i-execute na. O yung executive pa rin dahil Department of Public Works. Bakit ako ang tinuturo ninyo? Anong ang ibig niya sabihin? Yung pinupunto niya, kung meron man siyang kasalanan, hindi siya nag-iisa. Lahat sila. O madalit sabi, sa tingin natin, yun ay babala dun sa mga tumutugi sa kanya kung totoo man at hindi moro-moro. Na, huwag niyo akong ituro lang. Sapagkat pag ako nagsalita, sigurado damay kayo lahat. Yan ang nakikita natin dyan. At ang sinasabi naman ni Martin Romualdez, na yung Kamara de Representante, hindi naman sila ang gumagawa ng budget. Hindi nga kayo gumagawa, pero kayo nagdadagdag. Yung ginawa ni Presidente Marcos Jr., alam niya kung ano yung mga programa, mga proyekto. Nung ibinigay sa inyo, ang ginawa nyo, dinagdagan nyo ng dinagdagan. At yung mga dinagdagan nyo, ito naman presidente natin, inaprubahan naman. At doon ang galing yung lahat na ninakaw yung bilyong-bilyong pera na para sa flood control projects. Sino ngayon? Kung kayo ay ordinaryong mamamayan na sumusuri, sino ngayon ang ituturo mo na may kasalanan? Di kayo lahat. Pero kung sa prinsipyo ng command responsibility, si Marcos Jr. yan. At sa parte ng legislature, si Martin Romualdez siya kasi siya ang bossing doon eh. Madali sabi, ito nagpapakita sa atin na sila ay naglalaglaga na. Hindi natin alam kung ito'y totoo nung naglalaglaga na sila. Okay lang, para may lantad na yung katotohanan. Ang problema ganito, paano kung muro-muro din yan? Kunyari, lumalaban. Ito naman si Rimulya, kunyari, hindi ko papayagan yan. Mag-fraternity brand yan sa opisilor, ha? Paano kung niluluto na nila ang kaso? Ipapile nga, kunyari, ipipris ang asset for a while, pero yung sinampang kaso, napakahina. Kaya pagdating sa Sandigan Bayan, nakilalang-kilala, alam mo, nalulungkot tayo din sa Sandigan Bayan eh. Yung malalaking kaso na pinapile dito, ng pagnanakaw ng pera ng bayan, na-absuelto. Palagi na-absuelto ang mga nakademanda ron. Tingnan niyo yung record. Palaging absuelto. Yung isa na police case, tingnan niyo yung malalaking tao doon, inabsuelto. Marami ng pagkakataon na inabsuelto. Kaya natatakot tayo. Baka ito na naman ang mangyari dito. Moro-moro na naman. So pag pinail, may nakaso, dismiss, di sabihin, kami we prosecute, talagang inusig namin niya, kita niyo naman. Pinakulong pa namin niya kung ipakukulong.
hindi pa namin pinabiyaya, kung hindi pa pabiyaya, freenis pa namin yung mga assets niya kung totoong gagawin. Pero pakitang tao lang pala dahil sa bandang huli, absuelto rin. Yeah. Ayan. Pero unang-una, hindi ka pa nakakasiguro doon sa sinasabi nila na yan ay extradite. Di ba sinabi ko nga nung isang araw walang extradition treaty. At saka, hindi mo malaman kung ano na bang nationality nitong kasi dual passport siya. Meron siyang passport ng Portugal, mukhang nationality siya doon. At itong sa Pilipino rin. Gaya ng sinabi ko sa inyo, ang European countries, parang ang practice sila ron. Pag meron silang hindi deport, hindi doon sa bansa na hindi nila kaalyado. Kaya most likely, dahil Portugal din meron din siyang nationality sa Portuguese. Baka doon siya balik sa Portugal, doon siya nanggaling bago siya pumasok ng Czech Republic. Kaya malabo pa ho yan, malabo pa. Hindi pa natin malaman kung ano mangyayari dyan. Matagal pang proseso yan. Pero yan, sana hindi nangyari lahat yan. Kung noon pa, hindi nyo na pinalis. Pinalis nyo. Kagaya niyan, hindi mo malaman niya si Martin na yan. Kita mo naman, pinayagan ng House of Representatives kung hindi pa naman mga talaga sila nagtatakipan. Yung Kamara de Representante, pinayagan siyang umalis. Pero itong ombudsman, hindi siya pinapayagan. But ang problema nga ako dyan, baka palabas lang lahat yan. Circus, moro-moro. So, kawawa talaga itong bansang ito. Pero hopefully, ang taong bayan ay makita ang lahat ng kawalang-iyang ito at kumilos sila. Malapit na ang eleksyon. Yun lang ang mga kapangyarihan nyo para pagpalit ng gobyerno o ng administrasyon ng mga namamahala sa ating bansa. Kaya ilan na lang. Parang dati 2 buwan at 2 taon. Palagay ko ngayon 2 taon na lang. Nawala na ng 2 buwan Yes, attorney. Palapit na ng palapit. Mabilis ang interviews ng mga mamamayang negosyante. Ayaw nila sa mga Duterte. May napanood pa nga ako, sabi ni Lopez, yung manunulat. Mabibisto daw ang lahat ng baho ni VP Sara. Para bang alam nila na kurap talaga ang mga Duterte? Ganyan talaga. Alam niyo, may mga periodista. Merong dahilan kung bakit sila. Ganyan ang kanilang mga pangyayari. Lapag sa katotohanan. Ayan. Ito naman po, isang comment from YouTube, Attorney Sal. The Philippines is still on the runway. We can never take off. Even the ICC is trying to pin down a man who made this country a better place for all of us. Attorney Sal, it's never been a good day. Hindi siya pinapagay. Ito naman po from Marvic Tuazon. Nakakainis yan si Catherine Cabral. Napaka-slick ng pagkamatay niya. Naku. Hindi siya pinapayagan. Ba't ang problema palabas? Ayan, attorney. Meron pa siyang pahabol na comment, Attorney Sal. Ay nako, BBM, dapat ibitin mo ng patiwarik ang nag-report sa'yo na nahuli na si Zaldico kasi grabe ang shame na binigay sa'yo. Not necessarily. Sa tingin ko talaga inaresto yun. Kasi hanggang ngayon hindi siya nagsasalita Dahil kung ikaw pinag-uusapan ng lahat, magsasalita ka. The fact alone hindi siya nagpapayag. Most likely totoo yun. Saka lilipad na nga yung lilipad na yung Secretary of Justice, di ba? Parang gawa na nilang paraan na makuha nila. May basis siya. Ayan. Ito naman po from Gonski, from YouTube comment. Ang position ng pros was totally shattered, demolished, wiped out, debunked, grounded to dust, totally annihilated, rendered inutil by Kaufman. Grandiose display of lexicon mastery resulting in one word, defeat. Ano kaya ibig sabihin niya dito? Baka hindi niya naintindihan sinabi niya.
Ay, eto pa, may pahabol pala siya ng mensahe, attorney. Natalo tayo sa ICC appeals. Totoo siguro talaga yung sinasabi na $2 million na bribe? Hindi yan. Ang katotohanan diyan, gaya ng pinaliwanag ko kanina, merong agenda ang ICC. Hmm. May agenda rin ng gobyerno natin. Nagsabuatan sila. O kaya tuloy-tuloy ang paghawak nila ng kaso kahit na wala silang jurisdiction. Hmm. May pahabol na katanungan si Nilo Ahon, Attorney Sala. Magandang umaga po, Attorney Sal and Carlo. Aslam po, Attorney, halimbawa po kung bias po ang ICC sa kanilang mga desisyon, meron po bang korte na mas hihigit pa sa ICC na pwede din sila idemanda? Wala. Walang hukuman. Ang remedyo na lang natin diyan magkaroon ng international pressure. Ibig sabihin, yung mga bansa tatayong isa para ikundena ang ginawa ng ICC. At sabihan nito, wala kang jurisdiction dyan. Ang ginagawa mo ay mali, illegal, labag sa batas, sa lahat ng klaseng batas. Paano natin gagawin yan? Tatakbo tayo sa United Nations. Hindi ko pa alam kung anong proseso dyan. Pero ang nakikita natin, we have to persuade, to convince all countries of the world there is a grave, blatant, brazen violation of the rights of the former president. And that ICC has violated not only its law that created it, but international law as well as the constitution of this country, effectively assaulting the sovereignty and territorial integrity of the Philippines. Yan na lang ang pag-asa natin. Huwag na nakumbinsi natin yung iba't ibang bansa at magkaroon sila ng isang salita laban sa ICC. Hopefully, yun ang panahon ng pagbabalik ni Presidente Duterte. Yan kung hindi siya maunahan ng Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema, di ba, mayroon pa tayong pending case doon Yes. Pag nagdesisyon ng Korte Suprema na labag sa batas ang ginawa ng pamahalaan laban kay Presidente Duterte, at utusan na ito na gumawa ka ng kaparaanan mo gaya ng ginawa ng kaparaanan ni President Trump na pinabalik niya ang isang El Salvadorian na pinatapo niya na walang due process. Binalik, nakabalik sa Amerika, hindi na gagawin ng Korte Suprema. Kung pabor ang desisyon sa petisyon na inihain namin ng anak kong si Attorney Paulo in behalf of Kitty Duterte, uutusan ang pamahalaan na facilitate the return of the former president because what you have done is illegal in violation of the Constitution. Ayan, pwede na. Pag may utos na, yung Presidente Marcos Jr. na sinasabi niya sumusunod siya, gagawa na siya ng kaparaanan whether he likes it or not. Pag hindi niya pa ginawa, ay talaga may problema na siya. Ang taong bayan magagalit na sa kanya kung may desisyon ng Korte Suprema. Tapos hindi mo i-enforce, maniwala ka, mawawala ka sa posisyon mo nang hindi nasa panahon.